sama-sama tayong magiging saksi. Cited in contempt sa Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya II. Iginainis ng mga senador ang anilay pagsisinungaling ni Discaya tungkol sa kung bakit wala sa pagdinig ang asawa nitong si Sara Discaya. Saksi, si Mav Gonzales. Mr. Discaya, you are cited in contempt of this committee. Nakadetini ngayon sa Senado si Pacifico Curly Discaya II. Cited in contempt si Discaya matapos uminit ang ulo ng mga senador nang tanungin kung bakit wala sa pagdinig ang asawa nitong si Sara Discaya. May heart condition din po siya at saka po nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Pero hindi heart condition ang idinahilan ni Mrs. Discaya sa kanyang excuse letter sa Blue Ribbon Committee, kundi ang nakaschedule ng meeting niya sa kanilang mga empleyado. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Discaya. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Inisyuhan din ng show cause order si Mrs. Discaya. Isa sa tinanong kay Mr. Discaya ay kung nagbabayad ba sila ng SOP o kickback para makakuha ng flood control project sa Quezon City. Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Ayon kay Discaya, cash ang ipinambabayad nila at nakalagay umano sa paper bag. Saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Kinukuha po minsan ng tao nila. Sino yung nila? Names, Please, names. Yung mga nabanggit ko lang po dito, yung tao po nung nandito po. Thank you. Sa affidavit ko. Taon nino to? Mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Tumanggi si Discaya na sabihin kung magkano ang perang katumbas ng 10 to 25% dahil wala pa raw siyang witness protection. Ayaw rin niyang sabihin kung saan bangko siya nagwi-withdraw at kung gaano kalaki ang paper bags na pinaglagyan ng pera. Paano po nagkasya doon ang malalaking halaga ng pera? Sabi nyo, malalaking cash. Paano nagkasya sa maliliit at ordinaryong paper bags? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po muna. Wala pa po akong witness protection. Okay. For the record, Mr. Chair, ngayon lang ako nakarinig ng nag-invoke ng right against self-incrimination sa issue ng paper bags. Hinanap din ng mga senador kay Discaya ang sinasabi niyang ledger na naglalaman ng mga transaksyon umano ng mga humihingi ng kickback. Pero sabi ni Discaya, nagbigay po kami ng sulat dito na hindi po namin po maipo-provide muna kasi wala pa po akong protection po. So, hindi mo ibibigay mo sa amin, kailangan mo muna ng proteksyon. Yes, Your Honor, para baka po magamit din po for self-incrimination po. payo ni Senate President Tito Soto kay Discaya, humingi siya ng legislative immunity. Inherent sa mga committees yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. There is no direct law. No? Pero ang naging practice, implied ang legislative immunity. Kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. Samantala, aminado ang DPWH, posibleng umabot nga sa bilyon-bilyon o di kaya trilyon ang nawawalang pondo sa gobyerno mula sa iba't ibang ghost flood control project. Sa loob lang ng 2 linggo, nasa 100 ghost at very substandard projects ang isinumbong sa kanila. Plano ng DPWH na bumuo ng transparency portal kung saan makikita ang mga iniimbestigahan nilang proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.
Doble disgrasya ang sinapit ng isang dump truck na naunang bumaga sa isa pang truck sa Taguig. At nang hahatakin na sana ng dump truck, kumalas ito sa tow truck at bumangga sa mga bahay. Saksi si Darlene Kai. Mag-aalas 11 ng gabi nitong Martes nang bumangga ang dump truck na ito sa isa pang truck sa General Santos Avenue, Taguig. Maya-maya, dumating ang isang tow truck para hatakin ang tumirik na dump truck. Kapansin-pansing hindi hamak na mas maliit ang sasakyang magtotow sa dump truck na punong-puno ng kargang buhangin. Nang magsimula na ang hatakan, biglang kumalas ang dump truck at bumulusok sa ML Quezon Avenue. Sa pool ang ilang bahay na agad nawasak. Pero nyo, nagising na lang ako. Nandun yung aircon sa ulunan ko. Masakit pa yung ulo ko ngayon, yung ganito ko ngayon. Tapos, yung anak ko sigaw ng sigaw, kaya ako nagising kasi parang ninimatay ako na hindi ko maintindihan, ma'am, dun eh. Sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Carl at ng kanyang asawa na si Cheng. Nasyak ako dahil pagka ng truck, tumama yung truck sa rep namin, yung rep naman tumama sa sopa. Kasi yung sopa tumama ho dito sa binti. Mabuti na lang daw at walang malalang nasugatan o nasawisan nangyari. Nang maialis ang truck noong umaga, ganito kalaki ang tumambad na pinsala. Wasak na wasak ang pader ng 3 bahay. Nadurog ang mga gamit ng mga residente. Kahit ang ref na ito, tumalsik at nawasak. Agad naman daw rumisponde ang mga otoridad. Ayon sa barangay, nawala ng preno ang truck kaya bumangga sa nasa unahang truck. Nang subukan ng ito, ang bigat ng kargang buhangin kaya hindi gaya nung ginamit na pantowing doon sa truck. Kaya nagtuloy-tuloy yung hanggang sa naka-aksidente. Ayon sa isang safety expert, mali ang paraan at ginamit na pangtow sa dump truck. Yung manner po ang kailangan pong tignan natin doon. Yung truck po na hinihila plus yung load niya, medyo mas mahirap po yun patigilin or steer or pigilan. Kasi po mas malaki po yung force na ma-generate doon. Nakikipag-ugnayan naman daw ang pamunuan ng towing company sa mga apektadong residente. Pero ayon sa 3 apektadong pamilya, hindi raw sapat ang alok nilang 100,000 piso para sa lahat ng apektado. Tulungan niyo po kami. Kasi po agrabyado po kami dito sa pag-towing niyo eh. Naperwisyo po kami lahat po na trauma ng pamilya ko, ng anak ko, ng asawa ko. Binigay niyo po sa amin. Nananahimik ko kami natutulog dito. Yung towing, mali ang paggamit. Mali yung ginamit na towing nila. Tulungan niyo po kami. Ay, hindi naman po pababayaan ng kapitan natin yun. Lahat po ng na tinutulungan po sa abot na makakaya ng barangay. Wala pang pahayagang towing company sa pakikipag-ugnayan sa kanila ng GMA Integrated News. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Naghain ng kontrasalaysay si Gretchen Barreto kaugnay ng kinakaharap ng mga reklamo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At dumating din ang kampo ni Atong Ang sa preliminary investigation pero walang inihain na kontrasalaysay. Saksi si Salima Refran. Sa unang araw ng preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng mga nawawalang sabongero sa Department of Justice, humarap ang isa sa mga respondent, ang aktres na si Gretchen Barreto. Sa lahat ng respondent, siya lang ang bukod tanging naghain ng kontrasalaysay. Accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed. Matipid naman sumagot si Barreto. Do you think this investigation will be fair? I trust. Personal ring humarap si dating NCRPO Chief, retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa panel of prosecutors pero hindi pa nagsumite ng kontrasalaysay. What do you want to say about this po? Ano po ang gagawin niyo po ngayon dito, sir? No comment po. Wala ang negosyanteng si Atong Ang pero kinatawan siya ng kanyang mga abogado. Hindi pa raw sila makakapagsumite ng kontrasalaysay dahil kulang-kulang raw ang mga ebidensya at dokumentong pinadala sa kanila. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data
na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon. Aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondent sa kasong ito. Nahaharap sina Ang, Barreto at 60 iba pa sa patong-patong na mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa para sa 7 insidente ng pagkawala na mahigit 30 sabongero mula 2021. Dumalo rin sa pagdinig ang mga whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid na si Ella Kim. Pinanumpaan nila sa harap ng mga piskal ang kanilang mga salaysay. Nagsumite naman ng notaryadong affidavit ang isa pa nilang kapatid na si Jose na nasa pangangalaga ng Bureau of Corrections. Nanumpa rin ng kanilang salaysay ang mga kaanak na mga nawawala. Samantala, itinanggi ng kampo ni Ang na may kinalaman sila sa mga naarestong nagtangkang magpaatras sa mga kaanak ng mga nawawala. Paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siya ang akusado dun sa kaso na inaareglo? Kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kasong yon, yun dapat ay yung mga akusado. Walang iba yun kung hindi si Julie Patidongan. Ang tinutukoy nila ang gumugulong ng kaso ng kidnapping with serious illegal detention sa Manila RTC kung saan akusado si Patidongan. Nag-atrasan na ang mga pamilya ng mga nawawala sa naturang kaso. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yon. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. Ginawa na nga nila na gusto na nilang ubusin yung pera nila, di ba? Una, doon sa pag-entrapment doon, yung ginawa naming entrapment doon na si Mr. Atong Ang mismo. At yung si Jaja, sa totoo lang, yung tatay ni Inunog, yung Inunog, sibut Sinunog, walang konsensya. Biruin mo, anak niya na mismo, mahirap magsalita. Talagang pera po ang pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Pinapatunayan lang po na meron talagang kasalanan yung mga taong mga final na kasuhan namin. Kasi bakit sila mag-aareglo ng ganun kung mga talaga sila, inosente sila. Kasunod ng pagkakaaresto ng ilang nagtangkang paatrasin ng isa sa kanila, buo ang loob ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na hindi nila iaatras ang mga reklamo. Sana yung mga na-areglo na, huwag na kaming pigilan. Huwag na kaming pigilan na kumanap kami ng hustisya. Dahil ito na ang pagkakataon natin na magkaroon ng hustisya at malaman kung sino talaga tunay na mastermind. Yung kalooban namin ang susundin namin, minsan hindi po kami magpapabayan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Nakadetine ngayon sa Senado ang 3 dating engineer ng DPWH Bulacan na dawit sa isyu ng anumaya umano sa mga flood control projects. Yan po sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. At sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kinompronta si Hernandez ng 2 senador na inakusahan niyang tumanggap ng kickback. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Kinompronta ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaugnay ng alegasyon nitong tumanggap ang senador ng kickback mula sa flood control projects. Sabi ni Hernandez sa Kamara, isang staff daw ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos?
How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy. Pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy na boss ni Hernandez ay si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer siya. Dumalo naman sa pagdinig si Mina Jose ng WJ Construction. Paglilinaw niya, siya ang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na nag-refer daw sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi natuloy. Sa ipinakitang text message ni Hernandez, may i-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Pero giit ni Hernandez, nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera Pera para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago niyan ay dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Sabi ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Did you ever see Alcantara handing money over me? To me? I don't think so. Pero ba, may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam dito. Respectful deny, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po. Nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala. Nagpakita ng bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon.
Base sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officers nila yung pinadala nila Beng Ramos. Nag-text ito ulit matapos ang ilang araw kung ipasasabay na raw ba yung kay Beng Ramos. Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nilang Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko lang yung specific anong project to, ng 2022. Pinutol muna ni Senador Ping Lacson ang usaping ito habang wala raw kompletong detalye si Hernandez. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litrato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actual- picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga abunay usapan sa cellphone. Bryce and JP, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. Sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senador Erwin Tulfo naglabas ng litrato na nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito, that's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. Oh. So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas Ano malapit? po? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy na kinukuha pa namin ang panig. Sa pagdinig, iginiit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun.
Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modus sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. So, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na nga rin pong isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po namin tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po yung tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sila Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Handa rin daw si Hernandez na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts at isauli ang lahat ng kailangan niyang isauli. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kinundina ni dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy ang pagdawit sa kanya ni Bryce Hernandez sa isyu ng maanumalya umanong flood control projects. At ayon sa dating kongresista, walang basihang paninira ang sinabi ni Hernandez na nakatanggap siya ng 16.5 million pesos mula sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2023. Naging kinatawan-an niya siya ng Caloocan at hindi ng Bulacan. Itinanggi rin niyang may kaugnayan siya kay Hernandez, gayon din kay Alcantara. Hamon pa niya ipakita ang hawak na ebidensya. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.